Marami talagang places ang masarap pasyalan sa bansa. Isa sa madalas puntahan ng marami dito sa Pilipinas ay ang isla ng Boracay. Laging nasa top tourist destination sa buong mundo dahil sa ganda at pagiging very relaxing ng lugar na ito. Halika at samahan niyo akong mamasyal dito sa Borderless Adventure. Kakaiba talaga ang dating ng kanyang dalampasigan. Parang pulburon ang kanyang buhangin. Kaya naman, maraming nais makabisita dito at marami rin ang walang sawang bumabalik. Kahit ako ay nag-enjoy sa pamamasyal at panunood sa maraming bisita na aking kasabay. Di ko rin napigilan ang lumusong sa tubig. Dinayo namin ang ibang beachfront sa Boracay, kagaya ng Puka Beach na mas less crowded. Sa Alta Vista de Boracay, kami nagstay for 3 days and 2 nights. Ang aming pagpunta sa Boracay ay courtesy of Prime Power Manpower Services nila Mr. and Mrs. Bernie and Vivian Caramba. Ang kanilang company ang nagsusupply ng manpower services sa ilang kilalang resorts sa Boracay. At isa sa idinagdag nila sa kanilang mga services offered ay ang Enterpro Food Services, kung saan sila rin ang namamahala sa mga pagkain na inihahain sa resorts sa pamagitan ng kanilang mga trained and hired chefs. At sa aming pagstay sa Alta Vista de Boracay, nakita namin kung gaano ka-efficient ang kanilang mga empleyado sa pagbibigay serbisyo at pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga guests. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit maraming dumadayong local and foreign tourists sa Alta Vista de Boracay. Sa aming pagbabalik, ating kilalanin ang mag-asawang Caramba, ang kanilang humble beginnings at ang sikreto ng kanilang pagsasama. Isa sa experience ko sa paglalakbay, meeting new friends. Dito sa Boracay, nakakaroon ako ng new friends. Si Bernie at saka si Vivian. Hi. Hi. Frequent ba kayo sa Boracay? Routine na namin na talagang pupunta kami dito para maayos namin ang mga business na dito. So may business talaga kayo sa Boracay? Yes. Para mabisita na rin namin yung aming mga kliyente, tsaka itong hawak nga namin na restaurant dito sa Boracay. So may office kayo dito? Yes, may office. Meron. So meron kaming party with the clients. Ginawa namin, just invite them, pinagsama, mamaya magkita kami, magsama-sama. So kung ano mga concern, ay makausap namin sila. So ano ba nature ng business ninyo? Una dito sa Boracay, meron kaming manpower services. Kung saan ito ay nagpo-provide ng mga tao at tinitrain namin para doon sa mga company na kailangan dito sa Boracay. Pangalawa, meron tayong tinatawag na concessionaire, which is the Enterpro, na kung saan ito yung gumagawa ng mga pagkain na ihain natin doon sa mga turista na darating dito. Bakit manpower yung napili ninyo? Nanggaling ako sa 5-star hotels, no? Okay. Sa Boracay, napakagandang lugar. So napakagandang lugar na dapat i-combine mo, i-connect mo yung service and food. Oo. So pag nandun ka sa magandang lugar, hindi lang yung ambience, kundi pati service ayusin din. Pati yung pagkain ayusin din para enjoy ka dito sa lugar to. Island, napakagandang lugar. Naririnig namin na medyo makulay yung yung buhay bago niyo na-achieve yung ganitong klaseng business na naglalago. Pwede ba i-share ng kaunti? Pareho kaming negosyante. Okay. Si Vivian ay Business Woman of the Year 1994. Okay, ako naman Businessman of the Year 1994. Representing Bulacan. Ako naman, yes, ako naman ay representing Makati. Pero hindi pa kayo magka-ano dyan, ha? Hindi pa, oo.
Di pa. Nag-meet lang kami doon. Before ang business ko is garments, children's wear. Okay. Then sa kanya naman is manpower. So in-award kami sa Manila Hotel, doon kami nag-meet. Sabi ko, sa isang binata na may negosyo, kailangan mo rin ng isang dalaga na alam din ng business. Parang wala bang yung walang tanungan, nakaintindihan kami. Kaya ang bilis ng pagkaintindihan, mga 1 linggo lang nagkaintindihan na kami. After 1 month, nagpakasal na kami. Oo. Yes, oo. Wow, ang bilis ha. Ganun ka. Mabilis kasi matinding pagkaintindihan nun. Actually, hindi naman kami nagmamadali. Oo. Hindi nagmamadali. Pero tumatakbo kami dalawa. Next year, yan, papakasal kami ulit. Siguro sa Puka Beach na lang. Kasi magandang lugar ang Boracay. Paano ba yung pagbalansin ninyo in terms of pag-handle ng family at career? Kailangan talaga may planning ito. Yes. May planning ito. Kunyari, Monday to Friday, Business kami. Tapos yung mga bata naman, siyempre Aral. Oo. Yan. Pero doon pa rin yung support since na marami namang gadget ngayon na pwede mo silang matawagan kahit hindi kayo Yes, mayroon tayong bawat mga bata, meron silang kanya-kanyang cellphone na anytime pwede namin silang tawagan na napakadali na matawagan. O mayroong Facebook, pagdating sa gabi, nag-uusap kami, gano'n. Tsaka we make sure na every weekend nilalabas namin yung mga bata, nag-out of town kami at every vacation naman we go out of the country. So para nandun yung family bonding. Meron kaming prayer meeting sa office. So Friday kasama namin yung mga bata. Whole family kami na nagpa-prayer meeting. Meron ba kayong advice sa mga ngayon, no? Mga husband and wife, nahirap mag-adjust na sa partnership. Ano yung mga advice niyo? Simple lang naman dapat una magkaunawaan silang dalawa. Pangalawa, wag magsalita ng masasakit na salita. Una, mag-usap muna ng maayos. Kami sa tagal na namin magkasama kami, never na nagsalita kami ng masakit sa bawat isa. So iniiwasan namin yung pagsasalita na nakasakit ng damdamin sa bawat isa. So wala kaming naririnig. Pagka masama yung bibig kasi mo, wag mo na lang sabihin sa asawa mo. God is love. Mahalin natin yung ating partner ng buong puso at buong katapatan. Till death do us part, for better and for worse. So, yun lang. Any expansion o... Kasi marami din umaasa sa inyo. Yun, manpower eh. Hindi mawawala yung expansion kasi yan ay requirement sa buhay natin at sa business na tinatahak namin. Tulad namin, manpower kami. So, hawak namin yung mga tao. Ang mga tao nangangailangan ng trabaho. So, na-provide namin yung trabaho. Pangalawang kailangan nila na magkaroon ng bahay. Kasi maraming mga nagtatrabaho hanggang ngayon nangungupahan pa lang. So, bilang namumuno sa company at sa mga tao na meron na kami mga matatagal na tao na umabot na ng 18 years, 20 years, 15 years, 10 years. Kami naging umunlad kami, no? Sa ginagawa namin. Ngayon gusto naman namin i-share. Paano mo naman sila tulungan para lumago? Para lumago din sila. Ngayon, ang plano ka ngayon, so yun nga, another company na nag-project ako na pabahay sa mga empleyado na matatagal na sa amin. Support kung sila ay nagkakasakit. Meron din kaming mayroon din kaming sa health. Yung mga ganong bagay na ginagawa namin, alam namin na ito yung kailangan nila. So yan ang tinututukan namin. Wow, believe ako sa ano niya talaga. Hindi lang yung nag-start kayo ng manpower, pero at the same time, dahil yung hinahandle nyo yung mga tao, kaya medyo ina-expand nyo yung mga services. Hindi lang sa kliyente, kundi mismo sa mga tauhan nyo. Isipin nila na habang may buhay, may pag-asa. Lahat ay sa Panginoon ay may pag-asa. So para maayos yung buhay mo, para magkaroon ka ng magandang buhay, nakasiyasya. So unahin mo siya, paglingkuran mo, din magtrabaho ka, ipag-pray mo, hayaan mo na dumaloy yung pagpapala na binigay siya. Katulad namin, hindi na kami nag-iisip kung ano man. Ang sa amin, anong ipapagaw mo at gagawin namin.
unahin lagi natin at sangguniin natin ng ating Panginoon para lahat ng ating mga layunin at mga plano sa buhay ay maging matagumpay. Maraming salamat talaga. This is my pleasure to interview you. Yung pamilya na role model sa ating bansa in terms of business. Mga awardee pa kayo, di ba? Mga awardees. Thank you very much. Thank you. Kapag sinabi nating pasyal at adventure, hindi lamang ang bagay at activities ang nagiging memorable sa atin. Dahil marami tayong mga kababayang nakikilala sa patuloy nating pag-explore sa bansa. At dito sa Boracay namin nakita ang dalawang magagandang bagay na ito. Ang lugar at ilan nating bagong kaibigan. Hanggang sa susunod naming pamamasyal dito sa Borderless Adventure. Kita kayo dyan. Kita po kayo.